Matapos ang kulang 10 taong pamamalagi sa Japan, ay ipinasya ng umuwi ni Andrew. Sapat na ang naipon niyang pera para mabigyan ng maalwang buhay ang mga kapatid at ang kanyang mga magulang. Ayaw pa nga siya payagan ng baklang kumupkup sa kanya na umuwi ng Pilipinas. Dahil sa kasalukuyan siyang sikat na sikat bilang isang macho dancer sa pinagsasayawan niyang club. Nagdahilan lang siya. Nasabik na siya sa mga magulang at mga kapatid. 1 linggo lang ang paalam niya dito. At babalik din siya agad. Pero ang totoo ay wala na siyang balak na bubalik pa sa Japan. Mahabang panahon din siyang nagtiis sa lungkot at pangungulila sa mga mahal niya sa buhay. Baka masira ng ulo niya kung hindi pa siya makakauwi. Hindi naman ganoon kadali ang mapawalay sa mga magulang at mga kapatid. Lalo pa siya ay hindi pa nakaranas mapalayo sa mahal sa buhay, kundi ngayon lang. Ngayon na ang tamang pagkakataon para siya umuwi. 10 taon na niyang kinimkim sa kanyang dibdib ang masasakit na salita at panlalait sa kanya ng babaeng lihim niyang itinanggi sa mura niyang edad. Kahit minsan ay hindi nawaglit sa kanyang isip na isang araw ay babalikan niya ito at ipapakain nito sa kanyang masasakit na mga salita na sinabi sa kanya. Noong panahon na halos wala siyang kakayahan para ito labanan. Bago pa tuluyang lamunin ng kanyang diwa ang masasakit niyang karanasan, sa kauna-unahang babaeng lihim niyang itinanggi sa kanyang kamusmusan, ay narinig niya ang boses na nagmumula sa malaking speaker na nakakabit sa dingding ng Narita International Airport na nagsasabi, pwede na silang sumakay ng eroplanong patungong Pilipinas. Sumabay na siya sa mga kapwa pasaherong pauwi ng bansa. Karamihan sa kanyang mga nakasabay ay mga katulad niyang Pilipino na nagpaalipin sa mga sakang para kumita ng malaking pera. Hindi niya masisisi ang mga ito sa kagustuhang mabigyan ng maalwang buhay ang mga mahal sa buhay. Katulad din siya ng mga ito. Ang kaibahan lang niya ay siya ay umalipin sa mga sakang na naghahangad sa kanyang katawan. Nang makaupo sa upuang laan para sa kanya, ay saka lang niya naramdaman ang masidhing pananabik na makauwi sa sariling bayan. Kulang-kulang 10 taon siya sa bansang Hapon nang walang uwian. Hindi niya mapigilan ang pagragasa ng mga alaala kung bakit siya nakarating ng Japan. Mga masasakit na alaala ng kanyang kamusmusan na iniyukom niya sa dibdib. Wala nang makapipigil sa kanya para gantihan ang babaeng humamak sa kanyang pagkatao. Edad 12 pa lamang si Andrew nang maranasan niya ang mga panghahamak at panglalait ng kanilang kapitbahay, si Lorraine. Maalwan ang buhay ng mga kamag-anak ni Lorraine, kaya ganoon na lang kung hamakin ng mga ito ang mga kapitbahay na mahihirap. Hindi siya exempted pati ang buo niyang pamilya sa panghahamak ng mga ito. Hindi nga niya alam kung bakit ganoon na lamang ang galit sa kanya ni Lorraine. Sa tuwing makikita siya nito, hindi naman sila humihingi dito ng kanilang makakain. Kahit paano, ay nakakaraos din sila sa loob ng maghapon. Maayos-ayos na sana ang kanilang buhay dahil accountant sa kanilang munisipyo ang kanyang itay. Kahit pa-6 silang magkakapatid, ay napagkakasya ng kanyang nanay ang kinikita ng kanyang ama. Nagkasakit lamang sa baga ito, kaya nahinto sa trabaho. Mahigit 1 taon din bago ito gumaling sa tulong ng mga gamot na libre mula sa Barangay Health Center. Nang gumaling ang kanyang tatay, ay hindi na ito bumalik sa trabaho. Namili na lamang ito ng uling sa mga kakakilalang tagahulong. Nireripak nilang magkakapatid at saka inirarasyon ng kanyang nanay sa mga pwestong kilala nito sa palengke. Kahit paano, ay nakakaraos silang mag-anak. Nakapag-aral siya at ang 2 sumunod sa kanya. Nakatapos siya ng grade 6 at kasabay pa sila ni Lorraine na nagtapos. Magkaiba nga lang sila ng eskwelahan. Huminto siya ng pag-aaral para bigyan ng puwang ang ibang kapatid
na makapag-aral din kahit hanggang elementary lamang. Bilang panganay, isinubsob niya ang sarili sa pagtulong sa mga magulang niya. Mataas ang kanyang pangarap na maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Danga't wala siyang makitang paraan para matupad ang mga iyon. Naiinggit siya kay Lorraine dahil patuloy ito sa pag-aaral. Sa murang edad, ay crush na niya si Lorraine. Hindi nga lamang niya ipinagsasabi sa mga kalaro at baka lalong magalit ito sa kanya. Palihim na lamang niya itong tinitingnan kapag pumapasok ng eskwelahan. Magkatabi lamang kasi ang kanilang mga bahay, kaya nagagawa niya itong tingnan kahit palihim sa tuwing mag-aabang ito ng tricycle sa harap ng bahay nila. Maligaya na siya. Sa bawat umagang nakikita niya ito, kumpleto na siya sa ganoon. Hindi niya akalain makakatikim siya ng maanghang at masasakit na salita mula dito. Isang umagang iyon na tanghali na ay hindi pa niya nakikitang lumabas si Lorraine para pumasok. Tapos na silang mag-repack ng uling ng kanyang tatay. Naisipan niyang sumilip sa loob na may kalakihang bakura ng mga ito, habang sinisilid ng kanyang tatay sa sako ang mga nire-repack na uling. Hindi kasi kumpleto ang kanyang araw kapag hindi niya nakita si Lorraine. Wala siyang makitang tao sa labas liban sa mga halamang namumulaklak. Hilig kasi ng mama ni Lorraine ang pagtatanim ng iba't ibang halamang namumulaklak. Kapag Sabado at Linggo, hindi ito nagtuturo. Mahilig din siya sa mga bulaklak, kahit pa sabihing lalaki siya. Kung malaki nga lamang ang kanilang bakuran, ay magtatanim din siya ng mga halamang namumulaklak, gaya ng sa mama ni Lorraine. Napahanga siya sa mga nagagandahang bulaklak na kanyang nakikita. Nawala tuloy saglit sa kanyang isipan si Lorraine habang pinanunood niya ang mga tanim na halaman ng mama nito. Hindi niya maiwasang mapakapit ang mga kamay na may uling sa gate na bakal habang nangahaba ang kanyang leeg sa pagtanaw sa loob niyon. Nagulat pa siya nang marinig ang isang boses na kilalang kilala niya. "Hoy! Anong ginagawa mo dyan?" Dinig niyang sabi ni Lorraine na nagmamadaling papalapit sa kanya. Wala siyang alam na isasagot. Kung sasabihin niyang gusto lang niya itong makita, ay baka lalong magalit sa kanya. Tingin niya, ay galit na galit ito sa kanya. Kahit wala naman siyang ginagawang masama dito. "Wala. Pinapanood ko lamang ang mga halaman ng nanay mo." Kandautal niyang sabi dito. "Bakit? Television ba ang halaman ng mama ko? Para panoorin mo?" Mataray nitong sagot habang inuuri nito ang kanyang pagkatao. "Bakit? Television lang ba ang pwedeng panoorin?" Papiluso po niyang turan dito. Naiinis kasi siya dito dahil sa sobra nitong katarayan kaya niya ito isinagot ng pabala. Abat piloso po pa ang yagit na ito. "Siguro'y gusto mong magnakaw ano?" Duro nito sa kanya. "Huwag ka ngang humawak dyan sa gate namin. Baka kalawangin pa iyan dahil puro uling ang kamay mo." Sabi pa nito. "Hindi ako magnanakaw. Kahit mahirap lang kami." "Maselan ka na'y nang bibintang ka pa. Ang pangit pala ng ugali mo. Sayang maganda ka pa naman. Bastos, walang modo. Palibhasa ay hindi ka nag-aral, kaya hindi mo alam ang tama at mali." Sigaw nito sa kanya. "Bakit? Malibang humanga sa mga magagandang halaman na tanim ng mama mo? Alin ba ang tama? Yung magbintang ka, nang wala ka namang nakikitang masama sa ginawa ko." Ramdam ni Lorraine ang pamumula ng mukha dahil sa pagkakahiya nito. "Lumayas ka dito. At wag na wag ko nang makikita ang pagmumukha mo dito sa harap ng bahay namin. Kung hindi, ipapupulis kita. Hampas lupang mang-uuling ka." Sabi nito. Sabay dura na tumalsik sa kanyang mukha at saka mabilis na nagtatakbong papasok sa loob ng bahay.
Balang araw, makakaganti rin ako sa panghahamak mo sa akin. Pag dumating ang araw na iyon, ay sisiguraduhin ko sa iyo na kakainin mo ang lahat ng mga sinabi mo sa akin. Pabulong niya sa sarili, habang pinupunasan ng kamay na may uling ang laway ni Lorraine na tumalsik sa kanyang mukha. Ang panghahamak at panlalait ni Lorraine ay nagbunsod sa kanya na magsumikap at gumanti dito, balang araw. Isang pasya ang kanyang nabuo bago siya natulog ng gabing iyon. Dala ang isang pirasong damit at konting perang naipon, ay umalis si Andrew para makipagsapalaran sa Maynila. Sa edad na 13 noon, ay buo na ang kanyang loob. Nang umiigting ang kanyang isip sa mga sinabi sa kanya ni Lorraine, iyon ang gagawin niyang sandata at kalasag para siyang magtagumpay. Hindi naging madali sa kanya ang lahat ng pagluwas niyang iyon sa Maynila. Wala siyang sapat na pera at wala siyang tiyak na tutuluyan doon. Wala rin namang pinag-aralan para maging makahanap ng trabaho. Dumanas siya ng gutom at kailangan niyang matulog sa maruruming bangketa. Sa loob ng ilang araw, ay pawang tubig lamang ang laman ng kanyang tiyan. Hanggang sa isang baklang ng gangalang Larry Ann ang nakatype sa kanya. Palibhasa ay malaking bulas at medyo siksik ang katawan niya. Kaya mamang-mama siya tingnan. Bukod sa napakagwapo niya, kahit medyo sunog ang kanyang balat. Nakita siya nito sa isang restaurant nang pumasok siya doon para mamalimos ng kahit tirang pagkain. Hindi na talaga niya kaya ang gutom. Kumakain noon si Larry Ann at nang makita nitong palalabasin na siya ng isang waiter, ay tinawag siya at pinakain. Hindi na siya nagdalawang isip nang yayain siya nitong doon na tumira sa apartment nito. Nagbabakasali siyang ito ang magiging daan para siya umasenso at matupad ang kanyang pangarap na yumaman. At hindi nga siya nagkamali. Isa pala itong choreographer sa isang sikat na nightclub na tambayan ng mga mayayamang matrona at mga baklang katulad nito. Tinuruan siyang sumayaw nito. Sa una, ay nahihiya pa siya ngunit nang lumaon, ay nakasanayan niyang walang anumang saplot sa katawan. Makalipas ay isang buwan, ay siya na ang star of the night ng naturang club na pinamamahalaan ng baklang kumupkup sa kanya. Walang mag-aakalang 13 anyos lamang siya dahil sa galing niyang sumayaw at dala sa pagiging malaking bulas niya. Doon niya naranasan ang makapagbigay aliw sa mga matronang handang bumayad ng malaki. Makasama lang siya sa loob ng isang magdamag. Kahit nasusuka siya sa naging uri ng kanyang trabaho, ay binaliwala na lamang niya dahil sa malaking kita. Lahat ng kanyang kinikita ay iniipon niya sa bangko. Hindi muna siya nagpadala sa kanyang mga magulang. Baka mag-isip ang mga ito. Nagaling sa masamang paraan ang kanyang ipinadala. Saka na lamang siya magpapaliwanag. Kapag kaya na niyang tapalan ng pera, ang mukha ng babaeng umalipusta ng buo niyang pagkatao. Hanggang sa isanama siya ni Larry Ann sa Japan. Higit sa malaki ang kita niya sa Japan kaysa sa Maynila. Puro dollar at lapad ang ibinibigay na tip sa kanya ng mga customer na gusto siyang maikama. Kaya naman ganoon lang ang pasasalamat niya kay Larry Ann na ito ang nakapulot sa kanya. Sa loob ng kulang-kulang 10 taon sa Japan, ay napakalaking pera ang kanyang naipon. Hindi na siya hahamakin ng babaeng hindi yata nawaglit minsan sa isipan niya sa loob ng napakatagal na panahon na hindi niya pagpapakita dito. Baka nga higit pa siyang mayaman ngayon kaysa sa mga ito. Ngayon, handang-handa na siya para harapin ito at ipamukha ang mga sinabi nito sa kanya noon. Ngunit iba ang nararamdaman niya ngayon kay Lorraine. Para siyang sabik na makita itong muli.
parang nakikinikinita niya na higit itong maganda ngayon. Magkaedad lamang sila ni Lorraine. Nang umalis siya sa kanilang bayan, ay para na rin itong dalagita dahil malaking bulas din ito katulad niya. Sinaway niya ang sarili sa mga isiping naglalaro sa kanyang isipan. Hindi siya dapat na magpapadala sa kanyang damdamin. Pamumukhaan muna niya ito at saka na ang nararamdaman niya para rito. Ang tagal niyang inasam na makaganti rito. At ngayon, handang-handa na siya, ay hindi niya papayagan na hindi maituloy ang kanyang mga plano para kay Lorraine. Kahit pa maging kalaban niya ang kanyang puso. At dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.